pong marinig ko ang kwento tungkol sa maing isdang ito, parang ayokong maniwala. Putol ang kanang braso at halos wala ng daliri sa kanyang kaliwang kamay, bulag pa ang kanang mata. Pero nakakapangisda pa rin at naitaguyod, not one, not two, but 8. 8 mga anak. Sa tubig niya inaani ang biyaya ng kalikasan. Ngunit dagat din ang dahilan upang siya'y magkaroon ng isang mapait na karanasan. Dito sa baybayin ng Masinloc, Zambales, naninirahan ang 70 taong gulang na si Tatay Orlan. Gaya ng ibang lokal, sa pangingisda rin siya umaasa ng ikinabubuhay sa araw-araw. Sa bawat pagpalaot, 8 anak ang kanyang naitataguyod. Lumaman ang gamit na bangka at lambat, ay kanya pa rin tinutungo ang malalalim na bahagi ng karagatan. Magkaroon lamang ng magandang huli pag-uwi ng tahanan. Ginagawa ko ng lahat sa kanila, kung ano mga kailangan nila. Ibigay ko kung mayroong maibigay. Pero hindi lagi sinaswerte si Tatay Orlan pagbalik sa Pampanga. Kadalasan, kapos pa nga na pang-ulam ang bitbit niyang mga isda. Kaya't nang merong mabalita ang bagong paraan daw upang maparami ang huling lamang dagat, ito'y kanya ring sinubukan. Yun nga, nakakaisandaan kami kung magdidumita. Kung maglalambat kami ngayon, walang 100. Kahit 50, gano'n ang halaga lang nabibinta namin. Hindi alintana ang perwisyong dulot nito sa kalikasan. Nasilaw sa kapalit na agarang kita. Nawili sa paggamit ng dinamita si Tatay Orlan. Ngunit kalaunan ay nauwi sa trahedya. Yung ginagawa ko, yung asugin ng labintador, binalot ko. Malaki rin, parang itlog. Tapos ang binalot ko, tinutusok ko ng pako. Yun, tumutok. Mismo sa kamay ko. Pinala sa iba. Nasa huling araw ang pagsisisi dahil hindi na may babalik pa ang naputol na braso at mga daliri ni Tatay Orlan at higit sa lahat ang kanyang kanang mata. Lubos ang kagalakan na siya'y binigyan pa ng pakakataong mabuhay. Muling sinuong ni Tatay Orlan ang karagatan. Sa gitna ng kanyang taglay na kapansanan, tunayan niyang siya'y higit na kapakipakinabang sa kanyang pamilya dahil naitaguyod niya ang 8 mga anak sa pamamagitan ng pangingisda. Lumisan man sa kanyang poder ang ilan sa mga anak at naging balo noon lamang Setyembre. Patuloy pa rin ang pagtulong ni Tatay Orlan sa kanyang mga kapamilya. Kulang na nga sa kanyang sarili, ay kami kompleto, ay mas magaling pa sa amin na maghanap buhay sa dagat. Saka malaki yung pamilya niya na nabubuhay niya sa dagat. Bagay na nagpahanga sa amin. Kaya't pinarapat naming tulungan si Tatay Orlan sa mga importante pangangailangan sa kanyang pangingisda. Meron po tayong pupuntahan, tapos tinang ko po lang kung makakadagdag po sa inspirasyon ninyo. Kasi sa ngayon, ang ibinibigay po ninyo sa amin, doon po sa kwento ng pinag-aaralan namin, nakakabigay po ng inspirasyon sa mga magulang. Kasi po, di ba, pinag-aaral din po mga anak nyo, no? Sa gitna po ng inyong kapansanan, ha? Hindi man pala salita, ngunit nakuha ko pa rin siyang patawanin. Opo. Ano pangalan ko ulit ni Castro? Hindi. Bagay na nagpataba sa aming puso. Naalala ko tuloy ang tatay ko sa kanya. Bibili tayo ng lambat. Pwede makita mga lambat nyo? Ano ba? Ano pa? Kailangan mo? Tingga? Lahat. Kunin natin. Ngayon, pinapakompleto po namin lahat ng gamit, ika nyo. Pati ho yung pagdating po dun sa inyo, sa Zambales, meron na kami in-order na bangka. Oo.
Doon din sa inyo. Malapit doon. Pagdating nyo doon, nandun na naghihintay yun. Oo nga't mga material na bagay lamang ang aming inihandog kay Tatay Orlan. Ngunit ang hindi matutumbasan ng anumang halaga ay ang aming pagkilala at pagsaludo sa kanyang kadakilaan bilang isang ama. Bagong bangka ko. Umamin sa pagkakamali at nagbago. Napilayan at nabulag ngunit nakalakad at muling nakakita. Yan si Tatay Orlando Eramparo. Battle of wit, intelligence, and timing. As in timing na 30 seconds. Yan ang hamon sa ating mga senatoriables. Bilang check. By law